Napag-usapan natin ang patungkol sa may point of view nitong sila Kagali kung saan nakadetain sila sa may Heavenly Star Palace na sinasabi na birthplace daw nitong si Veldanava. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. So nag-uusap nga itong sila Dino at Kagali. Sinabi ni Kagali kina Tyr at Footman na maghanda daw itong mga ito dahil napakalala daw ng sitwasyon nila. Since biglang kinausap nitong si Kagali itong sila Tyr at Footman natulog na lang itong si Dino dito dahil parang inisantabi siya nitong si Kagali. Pero hindi naman yung big deal kay Dino dahil hindi naman mataas ang kanyang ego. Nagtanong itong si Tyr na kaya daw ba sila nasa malalang sitwasyon dahil sa kanilang kahinaan. Kaya sinagot ito nitong si Kagali na hindi daw, sadyang malakas lang daw talaga ang kanilang mga kalaban kasi maging si Boss Yuki daw na-dominate dito kaya hindi daw talaga sila makaka-resist kahit na ano pa ang gawin nilang struggle. So nagtanong na lang itong si Tyr dito kung ano daw ang kanilang plano and nagtanong rin itong si Footman na since wala naman daw guards bakit hindi na lang daw sila tumakas, kaya ipinaliwanag nitong si Kagali kung nasaan nga sila. Sabi ni Kagali gusto niya rin daw na tumakas na dito pero ang problema nasa iba silang dimension. Ito ay ang Heavenly Star Palace kaya hindi sila makakabalik sa kanilang original world kahit na gumamit pa sila ng kahit na anong magic. Basically, trapped sila dito. Then biglang merong dumating dito na isang lalaki. Ito ay merong muscular na body. Nag-i-indicate ito ng tumatagas na spirit na indication kung gaano siya kalakas. Ang pangalan nito ay Gnome. Sabi ni Gnome na bakit daw ang friendly nitong si Dino Sama na isa sa mga higher ups sa group ng kanilang kalaban. Then nag-reply dito itong si Dino na mukhang successfully na daw pala na nakapag-incarnate ito. Nag-incarnate pala itong si Gnome sa katawan nitong si Vega. Sabi ni Gnome ang ganda daw ng kanyang current body. Napakataas daw ng regenerative powers. At this rate daw kapag ganito ang mga bodies nila makakapag-incarnate na rin soon itong si Dali Sama. Nag-reply naman itong si Dino sa kanya na mabuti naman daw pero mukhang hindi talaga interested itong si Dino sa mga ito. Medyo nagulat itong si Kagali kasi itong si Vega nga isa sa mga 3 generals nitong si Yuki. Siya si Vega of Power. Hindi nakala nitong si Kagali na suitable ito na maging isang vessel. Pero na-realize niya na possible daw pala talaga ito. Kasi itong si Vega isang experimentation. Meron siyang dugo ng mga Rosso. Meron din siyang part ng mga Magic Inquisitors. Itong si Vega daw ay both monster and a human being. Kaya daw nito na makarecover sa kahit na anong injury as long as ito ay napapakain. In other words, kahit na maputo lang kamay nito, makakapag-regenerate lang to. Actually, meron nga daw ditong sabi-sabi na kahit nang matira lang dito, ang kanyang ulo ay magagawa pa rin daw na mabuhay nito. At ito pa, ang isa sa mga nakakatakot sa kanya, na yung body part daw nito na naputol ay magre-regenerate din. Pero ito ay into a mindless monster. Basically, kaya nitong mag-produce ng isang brainless army. Kaya meron daw order dito itong si Boss Yuki na kolektahin ito palagi kapag meron siyang body part na naputol sa kanya. Pero this time nga hindi na ito under nitong si Yuki Kagorazaka. At ngayon itong si Gnome ang in control sa isa sa mga kanyang naiproduce na body. Nagtaka itong si Kagali kung bakit nito kailangan na i-possess ang katawan nitong si Vega. Wala daw ba ito na sariling katawan niya? Then na-realize nitong si Kagali dito na itong si Gnome isang angel kasi nagre-release ito ng divine presence. Kaya kailangan talaga nito ng physical body na pag-i-incarnatean niya. At perfect daw dito ang ability ni Vega. Mukhang ngayon pinagputol-putol ng mga kalaban itong katawan ni Vega para makapag-produce ng marami pang body na pag-i-incarnatean ng kanilang mga angel forces. Bukod pa dito yung mga undead elves na ginawa nitong si Kagali. Itong si Gnome pala ay subordinate nitong si Zelario. Nakakarating lang sa may mundong ito. Siya ay isang former throne angel, isang high ranking na subordinate ng general. Kasing level itong si Gnome ng isang demon lord halos. Kaya para kay Gnome napaka-insignificant nitong sila Kagali. Mga alikabok lang sila sa may paningin niya. Mababa ang tingin niya sa mga creature na ito. Kaya hindi matanggap nitong si Gnome na casually itong nakikipag-usap kay Dino Sama. Sabi kasi ni Gnome itong si Dino Sama daw ay isang high ranking na angel. In fact kabilang daw itong
si Dino Sama sa The Great 7 Primordials, kaya magpakita daw ng paggalang itong sila Kagali dito. Pero pinatigil si Gnome nitong si Dino. Sabi kasi ni Dino, tama na daw. Itong si Kazarayam daw, matagal niya nang kakilala, kaya ganito daw ito kung makipag-usap sa kanya. Nagsalita naman itong si Kagali na wag na daw siyang tawaging Kazarayam nitong si Dino dahil ngayon daw Kagali na ang kanyang pangalan. Ayaw sana ito tandaan nitong si Dino, pero na-realize niya na mas maikli daw pala ito, kaya sige daw, Kagali na lang daw ang itatawag niya sa kanya. Tapos nagpatuloy pa itong sila Kagali at Dino sa kanilang casual conversation. Kaya talagang iritang-irita itong si Gnome kina Kagali. Ang master daw ni Gnome ay ang Kerub na si Dalis. Isa itong great nobleman with fighting skills. Ito ang second in command nitong si Celario. Pero maging si Dalis daw walang privilege na makipag-usap as equals sa mga primordial angels. Kaya hindi talaga matanggap nitong si Gnome na casual lang si Dino sa pakikipag-usap niya sa mga kalaban na ito. Dahil ang mga primordials daw talaga mga supreme beings. Sila daw ang kauna-unahang pinangalanan nitong si Lord Valdanava. Hindi katulad nitong si Gnome na recently lang na napangalanan. Kaya para kay Gnome parang gods na rin ang turing niya sa mga primordials. Dahil itong mga ito matagal ng destroyer ng mga demons since the beginning of time pa. Naiisip dito nitong si Gnome na inialaw nga daw ito na makipag-usap ng casual sa kanila nitong si Dino Sama. Pero dahil daw doon parang affected na rin ang status nitong si Lord Celario kasi parehas nga sila ng status nitong si Dino. Kaya para kay Gnome isang malaking disrespect ito dahil doon hindi niya na napigilan ang kanyang sarili na maging bayolente at nagbato siya ng isang malaking spiritual energy papunta sa direction nitong si Kagali. Pero hindi man lang nag-react itong si Dino dito dahil hindi niya na naman kailangan kasi in an instant ini-block itong spiritual energy na ito nitong sila Tyr at Footman. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.